Good morning po sa lahat. Nakikita niyo po ba yung screen? Yes po, yes po. Hindi pala naka-full screen, ma'am. Yes, yes, Prof. Kitang-kita po namin. Yes. Yes po. Ayan. So, good morning po. Ako po si Captain Janice Daniel po from Calawit, Zamboanga del Norte. So, Bisaya po ako. Pasensya na po sa mga accent ko. Pag magtatagalog, may Bisaya accent talaga ako. Now, our topic this morning is all about the 8 secrets to a healthy living. No? So, in Genesis 1:29, and God said, "Behold, I have given you every plant is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food." So in this verse po, it emphasizes na we as humans, ang kakainin lang natin ay yung fruits, tsaka yung mga seeds, at tsaka yung plant-based. We are not designed po for meat eaters, no? So na-emphasize talaga dito sa Genesis 1:29. And according to Proverbs 23:20, be not among drunkards or among gluttonous eaters meat. So gina-emphasize talaga na yung meat, red meat, bawal talaga po sa katawan natin. Then, sabi po ni Mrs. Ellen G. White, grains and vegetables prepared in a simple way, free spice and grease of all kinds, make with milk or cream the most healthful diet. So, ang pag-uusapan natin is tungkol sa nutrition. So, the 8 secrets to healthy living: nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, and trust in divine power. So, ang i-discuss po natin this morning is all about nutrition. Now, nutrition is about eating a healthy, balanced diet. So, ini-emphasize talaga yung healthy, balanced diet. Hindi yung kakain lang tayo, kung ano yung kakainin natin, naisip na kakainin natin, yun na may nutrition na, no? So, according po sa mga nabasa ko sa books, halimbawa, di ba, sabi yung avocado is very healthy at good fat yon. Pero kung kinain mo naman si avocado with milk, sugar, and ginawa mo siyang salad, it's another story, no? So, eto po tayo mga Filipinos and Asians po, ang ating pong kinakain, nag-adapt po tayo sa Western food, no? So, ito yung mga westernized food. Tapos, itong westernized food, ito po yung napaka-hazardous, no? Napaka-dangerous po sa atin na Asians. Yan, masasarap yung mga cakes, tsaka mahilig tayo sa instant. Kaya every morning, yung iba, madali na nilang niluluto yung mga processed food, mga hot dogs, no? Bacons, tsaka mga noodles. Kasi lagi ho tayong nagmamadali. We don't have much time to prepare foods. Kaya lahat po ng kinakain natin, gusto natin ho instant. No? So, hindi ko makita ito. Ano ko lang. No? So, the number one cause of death in Asia was heart attack. So, heart attack na po ang number one cause of death dito sa Asia. No? Asia need to understand the danger of this trend toward Western-style eating food. Asian eats many meals of deep fat fried meals and highly salted or sweetened. And Asian youngsters are becoming addicted to many items on the list. Kasi po, minsan yung mga magulang, sabi nila, naghahanap sila ng pera para may maipakain sa mga anak nila. So, gusto nila masasarap talaga ang ibigay nila sa mga anak nila. Gusto nila satisfying yung foods. Gusto nila kung anong gusto ng bata, ibibigay. Gusto hotdog na lang lagi pinapakain kasi ang iniisip nila, yung gusto lang, pero hindi minsan nami-misinterpret kung ano yung healthy lifestyle. So, pag masakitin yung bata, may mga
ka na ma-realize ng parent na mali pala yung lifestyle na pagpapalaki ng anak. At alam po ba, 70 years ago, marinig pa ako, unstable yung internet. Hello? Okay lang ba? Okay, ma'am. Okay, rabatira. Naririnig ka namin, Prof. Rinig na rinig. So 70 years ago, mga 1950s, ang main cause of death at saka problem talaga natin sa Asia was malnourishment, di ba? Maraming mga bata noong unang panahon malnourished. Ngayon naman, overnourished naman tayo. Yung mga bata natin, masyado nang matataba. Pero malnourished pa din sila sa tingin natin. Tataba ang sila. Bakit nyo, alam natin po na hindi po talaga siya healthy. At kumbaga short na lang po yung lifespan nila. Bakit po tayo nagiging ganito? Kasi nag-adapt tayo sa mga Western people. Ito yung mga ganitong mga kain, yung mga fried chicken, mga ganyan, mga pizza. So tayo naman as Filipino, kasi dati yung mga ninuno natin, 'di ba? Yung pagkain nila is mga kamote lang, 'di ba? Yung mga nasa garden lang. Pero pagdating ng mga Western people, ini-introduce natin, ito gagawin natin to, i-fry natin yung chicken, ito yung mga French fries, ito yung mga so at kita naman si Pinoy, nag-a-adapt tayo kung ano yung pinapakilala nila na mapagkain. So ganito po ang naging result sa atin ngayon, no? Number 1 cause of death was heart attack. Dito sa amin, sa lugar namin, sa poblasyon lang, many cases po talaga na batang-bata pa siya, healthy mo siya tingnan, pero by the next morning, hindi na nakagising, namatay siya while sleeping. So, dati kung atakihin ka, may stroke pa. Ngayon hindi na, pag inaatake ka, diretso na, heart attack na talaga. So be smart, no? So we can avoid heart attacks and high blood pressure by discarding Western eating food, no? Fats are necessary and essential for the function of every cell in the body. So fats are fuel. Fat deposits in the body also serves as bank in which to store energy. So ano ba to si fat? Ito yung tinatawag natin na mga fatty acids. So si fat kasi, kumbaga kumain tayo ng food, no? So gi-break man ni body yung foods. So si body, absorb niya yung fats, tapos dadalhin niya dun sa blood natin. Now, kung hindi tayo kumain ng carbohydrates, no? Kasi sa atin naman, from elementary hanggang high school, hanggang college, na-educate talaga tayo sa food pyramid. Tapos si carbohydrate, siya talaga yung energy-giving food. So kumbaga, hindi ho tayo masyadong nakakain ng carbohydrates as energy. Ito si fats ang mag-replace as fuel. Ito si fats ang mag-replace as energy sa katawan natin. So, kung mag-low carbohydrates diet tayo, hindi ho tayo ma-worry. Kasi baka wala akong energy kasi less lang yung carbohydrates na kinakain ko. Hindi ko kayo ma-worry kasi po si fats naka-reserve na yon as gawin ng energy sa katawan natin. So ito po yung nakwento ko kanina, no? Ito yung mga good fat, no? Si avocado, si salmon, tsaka sa mga nuts natin siya makikita, tsaka sa honey. Now, essential fatty acids po, ang pinaka-best po niya na gawin niya sa katawan natin, yan po ang tinatawag natin na omega-3. Number 1 po, best po siya sa heart health, no? So, reduce niya the risk of heart disease by lowering triglycerides. Tapos, reduce po niya ang mga inflammation and preventing blood clots. Tapos, number 2, brain health.
no? So crucial for brain function and development and improved mood and cognitive function. So ang cognitive functions po, ito po yung paano ho yung attention natin, yung memory natin, yung madali tayo makapag-isip, no? Hindi tayo maglo-loading, no? Tapos yung reasoning natin, kung paano tayo magplano, multitasking, yun po yung cognitive function po ng brain natin, no? Pag number 3 po, best din po siya sa joint health. So anti-inflammatory. So kung mamamaga, 'di ba? Lahat ho tayo nagsisimula sa inflammatory pamamaga. So pag ano ho tayo ng mga omega-3, anti-inflammatory po siya. So, reduce po niya yung mga pain sa joints, yung sa mga tuhod-tuhod natin, stiffness in people with rheumatoid arthritis. So, omega-3 po, yung essential fatty acids po, best po dyan sa mga may arthritis. So, eye health. So, reduce the risk of age-related macular degeneration leading to blindness. So, di ba, pag magka-age tayo, meron na talaga tayong magdi-difference na po yung mga paningin natin. So ako, pag ano ko ng 40, nag-start na po ako ng farsighted. Kaya kahit sa phone, walang magiging secret kasi nasa malayo talaga yung phone ko. No? So number 5, skin health. So reduce inflammation in the skin, then prevents the symptoms of eczema. So eczema po ay lumalabas po yan during po allergies po tayo sa environment o sa pagkain. Nakikita mo yung skin na nagda-dry, tapos flaky, tapos itchy siya. Mga sabi nila allergy, yun po si eczema and other skin conditions. Then number 6 din po, pag pregnancy and the child, no, fetal development and help reduce the risk of premature birth and improve cognitive function sa infants and young children. Kasi po, yung brain forms po ng bata, binigyan po siya ng abilities to learn and remember. Kaya po yung mga bata, ma-notice natin kung intelligent ba siya kasi madali po siyang mag-react, dali po siyang makaalala, no? And the development pattern po sa bata nag-start sa pag nabuntis pa siya hanggang 12 months old of life na ang bata. Now, ang omega-3 fish like salmon and tuna, flax seeds, no, chia seeds. Si chia seeds po, ang ginawa namin, binababad siya sa water overnight. Tapos in the morning, ihalo siya kung ano yung iinumin natin. Like coffee or tea or milk. Kung ano yung inumin mo, ihalo mo na lang si chia seeds. Soybeans, spinach, beans, banana, avocado, and nuts. No? So, si fatty acid pala ay marami siya sa mga plant-based. No? Hindi talaga kailangan na kumain tayo ng mga meat para makakuha tayo ng mga fats. Pero yung fats po sa meat po talaga, yung totoo, hindi po sila good fats. So ang mga good fats ay kadalasan nakuha natin sa mga plant-based o sa mga veggies. So, did you know that your body makes from an 8/4 of teaspoonful pure cholesterol daily and that is much as you need. So yung body pala natin ay nagpo-produce din siya ng cholesterol daily na kahit hindi mo pala na-intake yung mga fats na yon, ang body natin nagpo-produce. So yun, enough na din siya gagamitin sa katawan natin for that day. Na ito ho yung mga cholesterol in food, no? So sabi, egg is good fat. Yes, egg is good fat, no? Ang boiled egg, yung calorie niya is nasa 55 yung calorie nandyan. Pero, pag si egg ay i-fried mo, yung calorie niya is umaabot ng 200 plus calories. Then, depende na din po sa oil na ginamit mo kung paano po siya pag-fried. Depende din po sa salt na nilagay nyo. Kaya po, si egg magiging cholesterol at magiging bad fat. Pero kung boiled egg lang, it's good fat ang boiled egg, no? So ito pa, yung mga mahilig sa mga talaba,
no? Ito mga shrimps, scavengers, hindi naman tayo kumakain yan. At saka ito mga fried foods talaga na kadalasan, lalo-lalo na pag mga may special occasions, yan po yung mga kinakain. At ngayon, sa ibang mga ano, ginawa na po nilang pagkain yan as daily. No? Mahilig talaga tayo sa fried food. Siguro kung i-sum up natin every week, yung iba, yung consume nila ng oil siguro mas marami kasi lalo-lalo na mga bata, gusto nila talaga yung prito, prito at prito lang. No? So trans fat are the most unhealthy fats to eat, found in commercial baked food, fried, frozen foods, and processed food. So high cholesterol gives rise to atherosclerosis, in which excessive cholesterol is deposited in artery walls. No, so ito ho yung atherosclerosis. Supposedly, ang ating veins ay ganito. While kumakain tayo ng mga fatty foods, nagsustor na unti-unti na mga fats doon sa veins natin at ganito na. Ito ho yung actual po. Kita mo yung yellow nandito? Ito na ho yung fats. So, sa dami ng fats na kinain natin, sisikip, at saka kita mo yung texture ng veins niya, matigas na. Sisikip at sisikip siya. Then, pag flow na ng blood, kasi nag-clot din yung blood mo, hindi na siya maka-flow, kaya po yan siya sasabog. At nagiging heart attack. Kaya yung iba, talaga hindi nila alam, kagaya nung nangyari dito sa amin na namatay siya na while nag-sleep lang kasi ang nararamdaman niya in that morning, pasakit lang daw yung ulo niya. So sabi nung wife niya, magpunta ng doktor, akala niya, di ba yung sisipunin tayo, parang sisipunin tayo, ubuhin tayo, di ba yung ulo natin sasakit talaga ng masakit? Pero binabaliwala niya kasi akala niya trangkasuhin lang siya. Pero yun pala symptoms na yun na nagka-problema na yung mga arteries niya. Tapos, hindi siya binigyan ng pansin. Yun, nagpahilot pa siya. Kaya, the next morning, pagising ng wife niya, matigas na yung husband niya. So, ganun po talaga ka-traitor si heart attack. No? So, atherosclerosis reversible? Yes, no? So, according to Dr. Jean Ornish, no, at the scientific session of the American Heart Association, made headlines in the US. Bakit? Anong ginawa ni Dr. Jean? Hello po. May naka-open po ng mic. Po. Okay po. Thank you. Si Dr. Dean Ornish po, ang ginawa niya, nag-experiment siya ng 50 katao. So, ang ginawa niya sa experiment niya, yung mga 50 katao ay scheduled for bypass operation silang lahat. Now, bago siya nag-experiment, sinabi niya sa mga 50 katao na mag-quit po sila ng smoking, no? Tapos mag-exercise po muna sila daily. Tapos, gidivide niya into 2 groups. So, nagiging 25 at saka yung kabilang group is 25. Now, the first 25, ang ginawa niya is pinapakain niya ng vegetarian sila. No, veggie talaga yung pagkain nila. And ang 50%, ang 25%, ang ginawa niya, pinapakain niya kung ano lang yung kumbaga food nila, pero pinapa-intake sila ng mga gamot, no? Tapos ang calorie nila is binigyan siya ng fats, yung pagkain nila ng konting fats, no, na pila ka milligrams na fats per day. Tapos after ilang weeks, no, ang ginawa ni Dr. Ornish is chinek sila lahat. Now, yung 25 na ginawa niyang vegetarian, na-reverse po yung atherosclerosis nila. It means po na wala na pong hypertension sila, hindi na pumataas yung BP nila, nag-normal po yung katawan nila. Pero yung 25%
na pinakain niya ng konting fat lang yung diet, diba, sa Dr. Con, pwede ka naman kumain ng kahit konti, yung matchbox size, yung sabi nila ng ganon, yun pa rin ang kinain nila. Ang nangyari is meron pa po silang, mas lumala pa po yung atherosclerosis nila. No? So, ang atherosclerosis po is reversible. And yun pong story ni Pretikins, no? I hope na nabasa din niyo yun sa 8 Secrets of Healthy Living, na si Pretikins na-diagnose siya na may lymphomatic cancer at saka atherosclerosis. Tapos nag-consult siya sa doctor. Sabi ng doctor, kung anong meron ka, yun na. Wala na tayong magagawa. Pero ang ginawa ni Pretikins, nag-research siya sa kung ano yung mabuting gawin. Tsaka na-discover niya yung mga writings ni Mrs. Ellen G. White kung paano ho mag-vegetarian diet with exercise. So ginawa po ni Pretikins. Ang nangyari po, na-reverse po yung atherosclerosis niya. So Pretikins died hindi po dahil sa atherosclerosis, kundi po sa leukemia na bumalik. No, pagkamatay niya, yung mga taga-England, ino-autopsy talaga yung katawan niya kasi advocate si Pretikins sa healthy balanced diet. Tapos nung tiningnan yung veins niya, yung katawan niya, nagmumukhang 10 years old po yung mga veins ni Mr. Pretikins. So, atherosclerosis, kung meron po tayo niyan ngayon, i-change lang yung diet natin, ma-reverse po talaga siya. No? It was been proven by many people po, especially by Dr. Dean Arnesh at saka ni Pretikins. Now, studies research of the following will lead the following conclusion. No? So, research laboratories led the following conclusion. Virus caused cancer is promoted by excess fat. So, pag obese tayo, pag marami tayong fat, excess fat, promoter para siya ng cancer. Number 2, chemically caused cancer is promoted by excess fat pa din. Number 3, cancer secondary to X-ray radiations is promoted by excess fat. Transplanted tumors in animals are promoted with fat is given. So si fat talaga, wala siyang ginawang maganda sa katawan natin pag excessive na siya, kundi magbibigay lang siya ng sakit, and hindi lang yun, pati cancer. And cancer is the most painful po, no, na sakit sa lahat. Doon mo makikita yung mga may cancer talaga na nahihirapan sila, no? Dahil po yun sa pagkain natin. So ganito po yung normal cell natin. Ito po yung healthy cell. No? Ganda ng shape niya. Pero pagkakain ho tayo ng mga maraming free radicals, unhealthy foods, unhealthy lifestyle, no? Stressful po, yung kahit healthy yung pagkain natin, pero stressful naman po yung buhay natin, ganito po ang mangyayari ng mga cancer cells. Actually, tayo ho ay meron tayong cancer cells sa katawan natin. Pero dormant lang kasi yun sila, natutulog. Pero pag naabuso natin yung katawan natin, naabuso natin yung natin, ang ginawa ni cancer cells ay ma-alive yan sila. Pag mabubuhay si cancer cells, yung mga good cells ay kakainin din niya. I-recruit din niya yon para maging kagaya niya na cancer cells. At napapansin na lang natin na may inflammation tayo, may bukol, konti. Pero pag pinapabayaan natin, yung bukol na yon, kasi lahat ho, nagsisimula lang talaga sa isang inflammation. Ngayon, ang cancer signs na dapat nating mapansin, no? Low grade fever, yung dagaang lang. Minsan yung iba napapansin nila yon, parang nilalagnat pero wala lang, hindi nila pinapansin, dagaang-dagaang. Tapos
kung si tao ay fatigue, pagod siya, no? Tsaka nasusuka, tapos laging pinapawisan, tapos abdominal discomfort, yung tiyan niya, hindi siya iba yung tiyan niya. Tapos mag-lost an appetite and unexplained weight loss. Bigla ho siyang naglo-lost ng weight. So yan ho ang basic lang po na signs na si tao ay may cancer. Pag bigla ho siyang namayat at sabihin niya na wala siyang ganang kumain, hindi niya maintindihan kung bakit, tapos lagi siyang pinapawisan, yun ho yung basic signs po na si tao ay kailangan na pong magpa-check up, punta sa doktor para ma-diagnose kung anong talaga yung karamdaman niya. So what to do? Dapat ho, monitor talaga natin ang ating mga BP. So dapat tayo ho sa bahay natin, meron ho tayo mga BP apparatus. Kasi ngayon, hindi ho, sabi nila, by the age of 40, 50s, hypertensive ka na. Hindi. Ngayon, kahit teenagers, kahit 20s pa, mataas na ang BP, di ba? Maraming cases na mga 20s, mid-20s na stroke na, no? O kaya may bata pa, teens. Dahil ho sa pagkain natin. So dapat meron tayong BP apparatus. Kasi pag sabihin niya para siyang nahihilo, tapos sumakit yung ulo, dapat i-monitor talaga natin yung BP ng mga sa loob ng pamamahay natin to avoid problems, lalo-lalo na po sa katawan natin. Now, high blood pressure, tinatawag siyang silent killer. Bakit? Number 2, hanggang ngayon ho, si high blood pressure ay nagiging symptoms pa lang siya. Tapos, ang number 3 times more likely to suffer heart attack. And ang number 4 po, 8 times more likely to suffer stroke. At pag maging stroke na tayo, mga kapatid, kahit gaano kabait yung mga anak natin, ang iisipin po nila, burden po tayo sa kanila. No? So, hindi man nila ma-express sa atin, pero sa isip nila yung yung bothered sila sa atin, di ba? Na purhisyo sila kasi marami silang dapat gawin, tapos meron pa tayo, aasikasuhin nila. Tsaka meron din pong ibang mga anak na nagbabayad na lang ng mag-aalaga sa parents nila. So, mahirap po talagang magkasakit, no? Mahirap po. Mahirap man ang mag-alaga ng may sakit, mas mahirap po kung tayo ho yung may sakit. No, so causes of high blood pressure. Bakit ho nag-high blood pressure? Yung iba, 'di ba, sabi nila sila, vegetarian. Oh, pero bakit sila nag-high blood pressure? Bakit hypertensive yung mga vegetarian minsan? Bakit? So number 1, some people are sensitive to salt than others. So sodium in salt may actually the number 1 cause of hypertension. Yun pala, yung salt, yung mahilig sa maalat, kahit sabi nila bulad-bulad na lang gali, no? Tuyo na lang yung ulam, pero nagka-hypertensive pa din, no? Ginamos na lang or bagoong na lang yung ulam, bakit nagka-hypertensive pa din si tao? Dahil po pala dun sa salt, no? Tapos, number 2, hypertensive ka kung meron kang atherosclerosis. Yung na-discuss natin kanina, nung mag-harden yung artery natin, tapos maraming na fats. Number 3, obesity. So, sobrang taba, overweight. And number 4, yung estrogen, no? Sa female, yung mga pills na iniinom ng mga female, hormone found in the birth control pills, no? It will cause the body to retain salt. So, kaya pala yung mga nagiinom ng mga female ng mga pills, yung pills pala, i-retain niya yung salt. So, kaya magiging siyang same effects na consuming too much salt. Kumbaga, isang piece ng salt sa breakfast, i-hold niya.
Tapos sa lunch, nagkain ka naman, so gusto mo din ng salty, i-hold din niya. Dinner, kaya no naipon-ipon, ganun din, sobrang salt din po ang na-intake ni women. So careful po yung mga babae na naggagamit ng mga contraceptives, no? So dapat less salt lang, less. Then number 5, prolonged overconsumption of refined sugar. Yan. So yung mahilig mag-coffee. No? Contributing factors in person with decreased kidney function. So meron naman maraming mga alternative na sugar, no? Yung stevia sabi nila, no? So iwas-iwas na lang sa mga refined sugar. Number 6, stress. Oo nga, grabe talaga to si stress. No, hindi tayo makakatulog paggabi, stressful tayo, lagi tayong galit, lagi tayong irritable. Yun pala, mag-ano din tayo ng hypertension dahil sa stress. So, social stress, sa work stress, and noise stress, all of this may increase hypertension pag stressful po ang lifestyle. Kaya, iwas-iwas po tayo sa stress. So, ang gawin natin, daily exercise and low-fat diet. So, ini-emphasize ko dito, ito ho yung ito po yung salt po na mas maganda siya pong alternative po sa rock salt o iodized salt na ginagamit natin. So some fats are friendly to the heart called high-density lipoproteins, no? They are actually remove cholesterol in various places where it has been deposited. So take it back to the liver for disposal. So si good fat, ang gagawin niya, halimbawa, nag-consume tayo ng good fat, pupuntahan niya dun si mga bad fats na na-stored. Tapos, dadalhin niya dun babalik sa liver para i-dispose, no? Kasi si liver po, siya po yung detoxifier ng katawan natin. So, the ideal diet is to eat fat as it occurs naturally, no? Ideal diet daw, kakain tayo ng fat na naturally in whole grains, vegetables, nuts, and seeds. However, should not eat excessive. No? So, dapat meron ho tayong tamang consumption lang po ng mga fats. Hindi ho yung kakain ho tayo ng peanuts, talagang kain talaga, no? So, meron po talaga siyang ilan lang po yung quantity ng kakainin natin. Di ba? Again, na-discuss natin kanina, our body will produce fats. Liver ni. Ang kahoy lang, ato lang ko niya, kaya mapinigod to. Okay, now ito naman po yung the sugar bumps. No? After po tayo kumain ng breakfast, lunch, or dinner, or kaya snacks, naghahanap po tayo ng something sweet kasi nauumay ako, gusto kong uminom ng soft drinks. Yan. Kasi iba yung malansa yung kinain ko na fish, gusto kong kumain ng slice ng cake. So ganito ho tayo minsan, no? So, tingnan natin. A piece of cake, yung slice ng cake contains of 15 teaspoonful of sugar. Imagine, kumain hang tayo ng isang piece of cake para tayong kumain ng 15 teaspoonful of sugar. Tapos nung kumain tayo ng cake, pinarisan po tayo natin siya ng Coke, ng 12 ounce na soft drinks. Sa isang 12 ounce ng soft drinks, 11 teaspoonful of sugar. Sa isang scoop ng ice cream, isang scoop lang yun, 8 teaspoonful of sugar. Tapos, ayaw natin ng soft drinks, di ba? Sabi, bawal si soft drinks inumin. Tayo sa, flavored orange drinks, strawberry drinks, no? Calamansi drinks, no? Chocolate milk, flavored drinks, lahat. Doon tayo sa C2. Kasi nga, si Pepsi at si Coke, bawal. Pero, sila pala, meron silang 80% sugar.
sa mga flavored drinks. Even the calamansi. Alam nyo dito sa amin, meron kasing place, may municipality sa amin, yung production nila is calamansi. Now, si calamansi juice pala, ang ginawa nila, in 1 kilo ng juice ng calamansi, 1 kilo din ng sugar. I-mix nila yon, tsaka nila i-mix sa water para makonsume ng tao. So imagine po, ganun pala yung mixture nila. Then, ang 1 teaspoonful of sugar, 20 calories na yon. Gaano ba ka-important si calorie? 'Di ba? Bibili tayo ng mga biscuits. Kung anong bibili natin sa back niya, 'di ba? Makikita natin doon yung 125 calories per serving. Bakit gaano ba ka-important si calorie? Si calorie ho, siya ho yung sukatan kung magkano lang ho yung kayang i-consume ng katawan natin. Kumbaga sa akin ho, sa build ko po at saka sa height ko at saka sa age ko, 1,200 calories per day lang ang pwede kong kainin. Now, more than that na calorie, mag-stored na siya ng fats. Kaya ho, mag-uubis na ho, tataba na ho ako. Ngayon, halimbawa, kumain ako ng 1 piece of cake. Diba? 15 po yung teaspoon of sugar. So, in 1 calorie, 20 times 15, so magiging 300 calories na siya. So, sa 1,200 na calorie ko dapat, kumain lang ako ng piece of cake, nabawasan na ako ng 300 calorie. So, paano yung 900 calorie per day ko? Kung iinom pa din ako ng soft drinks, so magkano na? So, minsan ho, yung calorie na kailangan ng katawan natin, nakukonsume ho sila sa mga unhealthy po na pagkain, unhealthy na inumin na nilalagay natin sa katawan natin. That is why po, masyado hong marami ngayon ang mga obese. Sobrang taba dahil ho, na-miscalculate nila yung calories na dapat yun ho yung intake ng katawan natin. No? So, too much of calories po, nag-exist kasi sa pagkain natin. Breakfast, kumain tayo, by 10 a.m. mag-snacks naman tayo, tapos lunch, tapos snacks, tapos paggabi, kakain na naman. So, imagine, kung ilang calories ang pumasok sa katawan natin for the whole day, kaya ho, marami ho tayong mga excess fats. Kaya ho, maano ho tayo sa mga sakit. So, diabetes is on the increase in all Asian countries, especially in the cities. No? Si diabetes sa cities talaga, marami sila. Kasi po, marami ho sila mga pagkain. Kaya, di ba, inano ni Ellen G. White na country living. Kasi po, pag nasa maano po tayo ng lugar, maiiwasan po natin yung mga pagkain na mga excessive, no? At saka unhealthy. So, children should be trained early to avoid products with refined sugar. Ito ho yung problema kasi ho, si children po, kasi ang iniisip, yung satisfaction lang nila sa kinakain nila. No? Especially po dun sa mga parents na hindi ho SDA, tapos hindi ho sila masyadong na-educate about nutrition. No? So, alam natin ho, pagpapasok natin sa bahay nila, alam ho natin yung pagkain nila na very unhealthy. Tapos yung mga anak nila hindi ho kumakain ng gulay. No? At gusto nila yung mga chocolates, mga cakes, yun ang pinapasnacks nila. Mga bread, biscuits, yung pinapakain nila sa mga anak nila kasi yun ho yung masarap. Pero hindi yun nila iniisip. At the end, no, pag may edad na si baby, adolescent period na niya, doon na. Marami na siyang karamdaman. So, the good news is that diabetes bump is that not only can be prevented, but also with proper lifestyle change can be overcome. No? So, si diabetes pala, hindi lang siya ma-prevent. So, kung 'di ba, kung bago pa lang yung sugar mo 120, 130 pa lang yung blood sugar mo. So, i-proper lifestyle change lang po, ma-overcome po talaga 'yon, no? Ito ho yung based on my experience po before I was diagnosed with
gallbladder stone. Ang lifestyle ko ho is very unhealthy. Ang sobrang taba ako po talaga noon. And na-research ko, yung gallbladder problem ko pala, kung hindi ko po na-diagnose yung gallbladder problem ko, posible po ako na magka-diabetes. Kasi magkasama po sila noon. Kasi po, pagtaas po yung blood sugar natin, yung body natin po ay hindi na po makaprocess ng maigi sa mga pagkain na ini-intake natin. Kaya po yung fats, nag-iimbak na po siya doon sa gall ko, kaya siya nabuo ng stone. So, nung binago ko yung diet ko, binago ko na po yung lifestyle ko, no? Praise God, nung nagpakuha po ako ng blood ng CBC, 79 or 80 na lang po yung ano ko, no, sa blood sugar test ko po. So, at saka yung BP ko po, dati po 130, 140 yung BP ko, at saka ngayon naman 100 na lang, kaya 90/80. So, maganda po talaga yung naging result po ng diet ko, no? So, ito ho, kung gutom po tayo, ito ho yung answer, no? So, kakain ho tayo ng fruits, at saka nuts, at saka mga berries, no? At saka, masarap po yung snacks na ganyan, yung mga vegetarian. So, avoid na lang natin yung mga fruit, mga fried, yung mga pizza, o kaya anuman yung mga unhealthy diet, no? So, pag diseases of fiber deficiency, pag kulang din po tayo ng fiber, no? So, several diseases are directly related to the straining and increased intra-abdominal pressure due to. So, kung kulang po tayo ng fiber, magkakaano po tayo? Constipation, no? Hemorrhoids, hernias, no? Varicose veins, and diverticula of the large bowel. Ito pong diverticula, ito ho yung large bowel natin, yung large intestine. May nagtutubo po doon ng bulges. Parang bukol or parang pouch lang siya na tumubo, pero hindi naman ho siya, sabi, hindi ho siya dangerous. Pero depende po sa pouch, sa mga tumubo doon po sa large intestines natin, di ba? Kasi meron din pong iba na may tumubo na pala is tumor. Ito po siya, diverticula of the large bowel, may tumutubo lang po na marami. At saka meron isa, yung iba, marami yung tumutubo doon sa large intestines natin. Dahil po, kulang tayo sa fiber. Kung meron ho tayo mga varicose veins po, nagtataka tayo, sabi nila it's by age, pero yun pala, kulang po tayo sa fiber. Yung mga hernias, kulang din po sila sa fiber. Hemorrhoids, di ba? Yung mga almoranas, constipated, kulang po sila sa fiber. Bakit? High meat diet countries where meat is eaten is abundance have more colon cancer. So, kung yung mga meat eaters pala, sila ho yung maraming may sakit na colon cancer. So, high-fat diet countries where there is high-fat intake, there is also incidence of colon cancer. So, elimination of cholesterol, fiber aids the elimination of the cholesterol from the body. So, para ma-eliminate po yung cholesterol sa katawan natin, kakain po tayo ng fiber para ho, siya ho yung magtatanggal sa mga cholesterol. So, ano bang ginagawa ng fiber? So, si fiber po, meron siyang pectin and gums which slow the absorption of glucose in your small intestines, preventing rapid increased drops in blood sugar level. So, ito pala si fiber, meron siyang tinatawag na pectin and gums, no? So, pinapahina ho niya yung absorption po ng glucose sa katawan natin, no? Para hindi ho tataas yung ating blood sugar level, no? So, si pectin and gums also, makakapadecrease po siya sa absorption and lower blood cholesterol levels. So, yan ho ang meron si fiber, no? I-absorb kasi niya, kaya ho mag-slower po yung absorption nila. Then,
Fiber speeds the food on through your large intestine so that not all nutrients are absorbed, especially nitrogen and fat. No? So pinapadali ho niya lahat ng kinakain natin, pinapadali ho ni fiber para hindi ho lahat ma-absorb sa katawan natin. Especially po si nitrogen. Bakit po? Pag too much po tayo ng nitrogen na intake, masisira ho yung kidney natin. Yun yung tinatawag na uremia. Bakit ho? Si nitrogen, pag sumobra, ay magiging toxic na siya sa body natin. No? Fiber also aids in relieving other health problems such as constipation, hemorrhoids, gallbladder disease. No? So makakatulong talaga si fiber. Then, food rich in fiber is the best source of many other essential nutrients, vitamins, and minerals. So, dito na po din po tayo sa phosphorus in proteins and proteins in vegetables. So, ito ho. Sabi nila, kakain daw tayo ng meat kasi yun ho yung source of protein. Pero, marami ho tayong source of proteins na hindi natin kailangan si meat, no? Avocado, no? So, 1 cup of avocado, 3 grams na po ng protein na intake natin, no? Asparagus, no? Marami ho. Corn. So, 1 cup ng corn, 5 grams of protein. So, marami ho tayong makuhang protein sa plant base. Hindi ho tayo magbe-base po doon sa mga meat, no? So, function of proteins. Ano bang gamit ni proteins? Bakit kailangan natin si protein? At too much of proteins po is dangerous naman. Bakit? Ano bang gamit ni protein? So, they act as receptors on cell membranes. No? Number 2, they act as receptors on cell membranes, no? Kumbaga, ang ginawa po ni protein, sila ho yung i-allow nila ho yung specific ions nga madali hong makapasok sa loob ni cell. Yan, no? Then number 2, some hormones are also proteins, no? Some hormones are also proteins. Bakit to? Sila ho yun nag-rebuild and nag-replenish po sa mga cells natin. Kaya kailangan natin si hormone. Okay. No? So, example, ito ho si melatonin. No? Melatonin is a hormone po na nagpo-produce sa brain natin. So, during deep sleep, yung tulog na tulog tayo na out of the world na, lalabas na ho doon si melatonin na hormone. Tapos, ang ginawa ni melatonin, no, sabihan na niya yung ibang mga hormones na it's time to work na. No? So, lahat ng organs na nagpo-produce ng hormones, nagsilabasan na sila para magtatrabaho sila during deep sleep. Kaya ho, kailangan natin ng 6 to 8 hours of sleep. Kailangan talaga natin magkaroon ng deep sleep para ho, may time ho si mga hormones na magtrabaho ho sa katawan natin. So while they are working, tapos tayo ho natutulog. So pagising natin in the next morning, kaya ho tayo naiihi, nagbabawas, ang dami ho tayong mga mag-ano tayo ng waste natin. Kasi po, yun ho yung waste, no, ng katawan natin while nagtatrabaho sila na natutulog tayo. So si hormones din po ay, some hormones are protein. So number 3, protein acts as transport channel in cell membranes. Then protein maintain the shape and structure of a cell, no? So nung pinakita ko kanina, yung healthy cell, maganda ho yung shape niya, yung pagkabilog niya, no? Unlike po dun sa cancer cell. So si protein ho, siya ho yung maintain po doon na dapat ganito talaga yung structure niya. So kung meron mang mga free radicals o mga sasamang elemento na papasok, tinatanggal at nililinis din po nila yan na hindi ho masisira yung cell natin. So si protein are needed for oxygen transport para sa hemoglobin. Si hemoglobin ho, siya ho yung protein na contained in red blood cells that is responsible for delivery of oxygen to the tissue. No? Si hemoglobin po, red blood cells po siya na responsible po siya para mag-deliver po sa ating mga tissue. At si myoglobin po, carries po siya and stores oxygen, doon naman po siya sa ating mga muscle cells. No?
All the necessary amino acids for human come directly from the plant kingdom or by eating the flesh of the animals which have eaten plant protein. So, ang ating mga necessary amino acids na sa humans, dapat nanggaling po sa plant kingdom. Hindi nagkakain tayo ng mga animals na yung protein naman ng animals ay galing din naman po dun sa mga plant na kinakain nila. So, there is no special benefit in eating second-hand protein from animal source. Wala talaga tayong benefit. Ang atin lang masarap lang talaga siyang kainin, no? So, most powerful and vegetables po, dito yung malunggay. O, andyan lang sa bakod natin, no? Mga alugbate. Ito din mga fruits, cabbage, no? Tsaka egg. So, health officials recommended getting 5 to 7 portions of fruit and vegetables a day. So, yung broccoli po, this helps to build strong bones and cognitive tissues and promotes healthy nails and teeth. Yun pala yun si broccoli, healthy nails and teeth. Si cabbage contains large amount of glutamine. Ano si glutamine? It's an amino acid with anti-inflammatory properties. Si cabbage pala may anti-inflammatory properties. Si spinach is a great source of calcium and one of the best source of iron for helping the transport of oxygen and nutrients around the blood. No? So number 4, citrus fruits and ability to fight off colds and strengthen the immune system, but in fact, its benefit go well beyond this. No? So mas marami pala makukuha natin sa mga citrus fruits. So, importance of calcium. So, ito yung mga calcium po na mga plant-based, no? Yung coconut. So, studies designed to evaluate bone density of vegetarian compared to no vegetarian have shown that vegetarian has greater bones density than meat eaters, no? So, pag vegetarian pala tayo, yung bone density natin kaysa dun sa mga meat eaters, no? Kaya makikita natin sa mga vegetarian, kahit may edad na, mga 80s na. Yung uncle ko, vegetarian, 80 plus na. Titingnan ko siya, napaka-healthy at saka younger looking pa din niya. Now, it has also found that maximal bone growth and repair can occur only when one sleep. So, yun palang bone growth and repair natin also, no? Sabi, kung maayos yung tulog natin, magre-repair din po sila. Healthy lifestyle is the very best form of prevention against osteoporosis with proper exercise, adequate calcium intake, plenty of rest, sunlight, and vegetarian diet also, which is naturally lower in protein as well as non-acid forming. So we can have strong and healthy bones even into old age. So before ending this, I want to conclude a word about meat, no? So pesticides are used worldwide, no? So sabi, hindi tayo kakain ng gulay kasi maraming pesticides. Totoo worldwide ginamit si pesticides. So these chemicals are ingested by animals. No? So ito din mga chemicals na to ay ginamit din naman sa mga animals, no? Dati when I wasn't din yet an Adventist, meron akong piggery, no? So every 15-30, nag-inject ako. Marami ako ini-inject, pati po yung sa deworming nila, injectables po yung gamit ko, mga vitamins po. So 15-30, mag-inject ako, no? So kung worry tayo sa pesticides, no, dun din po sa meat, mas marami silang ini-inject doon. So in this connection, it is interesting to note that meat, no, contains 14 times more pesticides than fruits. Again, mas 14 times po ang pesticides na meron sa meat kaysa sa mga fruits, vegetables, grains, and nuts.
In addition, sprayed pesticides can be washed off from plant source prior to eating. No? So, kung na-worry tayo sa mga fruits, vegetables, and grains na may ginamit ho yung pesticides, pero si pesticides po, matatanggal po siya pag hinuhugasan po natin bago natin kakainin. Pero pag si meat ho, naka-inject na ho yan, nandyan na ho yan. Hindi ho siya mawawala pa kahit huhugasan pa natin yon. No? Not so with meat. Not only that, but pesticides are not the only chemical found in animal flesh. So many hormones and antibodies given to animals and pass it to the consumers. Totoo ho yan. Kasi minsan, nag-i-inject ako ngayon. So after mga 5 days, darating ho yung buyer ko. So, yun, may benta si meat, may benta si yung mga ano ko, mga alaga ko. And then, syempre, kakatayin nila yon. Yung mga na-inject ko doon, hindi pa naman yun nawawala, makukonsume talaga ni consumer. So, yun lang po. Kung meron po kayong tanong, open po ako. And thank you for your time and good morning. Hello po. May tanong po Ma'am Denise. Thank you, Ma'am Janice. 2,000. You're very inspiring message. Thank you, Ma'am. Thank you. Ma'am Janice, pabor naman. Po, Baka pwedeng mahingi yung iyong PowerPoint. Thank sige you. po. I-send, i-message mo po ako sa private message po, yung email ad niyo po. Tapos i-send ko po sa inyo. Thank you, Ma'am. Welcome po. Baka naman, ma'am. Baka naman. Po. Baka naman. Baka Alin pwede rin naman sa amin. po? Baka pwede rin naman sa amin. Opo, i-private message nyo lang po ako. Tapos i-send ko po sa, ano po nyo, email po. Kasi pag sa GC po, baka po matatabunan ba ng ibang mga hindi ko po makita. Janice Daniel po yung account ko. Janice Daniels. Sige po, hanapin ko po. Daniel. Okay po, thank you po. Finish na, finish. Nawala na yung silang Doc Arnel. Nakuha na. Ma'am, ano po? Nang lood na. Ma'am Janice, Katulong. Yes po. ano Okay po po, meron kayong katanungan. nakalagay, ma'am? Itong black? Marami kasing Daniels dito, ma'am. Okay. Baka ang na-search mo, Doc, ay si Daniel yung nasa kuweba. Hindi po. Si Daniel na gumawa ng arka po. Ay, mag-message po ako sa sa GC po natin po para makita. Sige po. Thank you po. Kasi napuntahan ko po si Daniel na gumawa ng arka. Doon po ako sa